Hi, welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin po natin yung weekly horoscope for my mga Sun, Moon at Rising na Leo for December 1 to 7. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon at Rising sign mo, kasi importante siya, sa dulo po ng video, may link tayo para dito para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung nais nyo pong supportahan ng ating channel para lumago ito, for monthly support, you can choose yung join button sa baba. For one-time support, yung thanks button naman. Leo. Salamat, Leo. So, kamusta ka ba? Well, we have here 51. Milk and honey. Stay blessed. Yun yung masasabi ko sa'yo, Stay, kumbaga doon na always be thankful. Now, ang blessing kasi yung misconception ng mga tao. Laging iniisip nila, dapat may pera para to be blessed. Dapat may physical ng mga items to be blessed. Pero kasi ito yun blessings comes in different forms. The mere fact na humihinga ka at napapanood mo itong video na to, this is already a blessing because you have life. So, pinapala sa'yo ng Milk and Honey that you need to always be thankful with everything that you have, everything that you are receiving. Always, meron yung tinatawag na attitude of gratitude. Maganda niya magpasalamat. So, and also, the Milk and Honey is saying then as well, since nag-outpour ngayon ang maraming blessings sa house mo, sa at iba't ibang pamamaraan, ang kailangan mo dito is kumagata yung strike while the iron is hot. Huwag ka muna, sorry pero wala mo nang pahinga. Andoon na medyo, tayo, kumbaga, let's pull things up. Hatakin natin ng hatakin. Kasi andito na pinapakita ng cards that a lot of things will still be coming your way At andoon na, i-maximize mo to. Now, ano ba yung crossing mo? So, meron tayong 29, breathe. Yun nga lang, kasi din, tao naman tayo talaga. Tao ka din, napapagod ka. Kailangan mo din magpahinga. Kailangan mo din ng moment para mabigyan mo yung sarili mo ng chance para mabigyan mo ng panahon yung mga importanteng tao at bagay sa buhay mo. Yun nga lang, kasi may mga tao sa paligid mo na feeling mamaro, nagmamagaling. Pero kasi lumalabas kasi yung totoong galing ng tao pag ando na sila And the cards are showing na medyo malabong mangyari yun. Kasi, parang, ang pinapatang cards na ma-expose sila. Actually, may mga iba na na-expose na. Pero may mga ma-expose pa. Nakakapagod lang talaga na para kang doktor sa ER na bawat solo kailangan mong tumakbo, kasi andoon na may nangyayari hindi maganda at kailangan mong bigyan ng attention. Kailangan ng attention mo, kailangan na gumalaw ka doon, So, medyo pahinga, it's not that much muna. So, just be sure na to take care of your health din, Kasi yun yung pwede isa sa mga negative triggers sa end mo. Now, yung desire card mo is number 16, all that glitters. So, ito na. Now, this card is also showing na one of the targets is actually, of course, sino bang hindi nag-asam na magkaroon ng successful na path, na magkaroon ng blessed na life? Of course, wala, di ba? Lahat naman tayo yung gusto. However, ito yung paalala sa'yo ng card. Be sure that you will know, you will have your own definition of success. Andoon na, alam mo kung ano yung ano yung success para sa'yo. Kasi magkakaiba tayo ng definition. For some, it is money. Para sa iba, it's good health. Sa iba naman, sa happy family. Pero ikaw, ano ba talaga yung description mo? Kasi sa description mong yun, doon mag-work ang universe to give you all that glitters, all ng treasures na hinahanap mo. But, ang tanong, ano ba yung nasa heart mo? Define mo din siya. Is it a good family? Is it a successful form of a career? Andun ba na
fulfillment in terms of your business. So, ito na yung moment para magbigay ka ng bigyan mo yung chance bigyan mo yung sarili mo ng chance to understand it. Now, yung foundation mo, meron tayo ito number 4, higher power. Okay. So, this card, ito yung medyo pala ng card sa'yo eh. When was the last time, ang tanong ng card eh, kailan ba yung huling beses na nakipag-communicate ka kay God, kay God or sa deity mo or sa guardian spirit mo or guardian angel mo, and just communicate para magpasalamat. Kasi andito nakikita ko, siguro naging norm na din kasi sa mga Filipino na napansin ko lang pwedeng kulang yung observation ko. Parang puro ang prayer na lang lagi. Lord, bless niyo po ako. God, protektan niyo po ako. Pero nalimutan ng karamihan that prayer is a conversation. Kaya di ba merong verse, isa sa mga favorite verse ko yun eh. Yung be still and know that I am God. Minsan, parang siguro kung papabawin natin yun. Siguro kung tipong aero version, yung sasabihin doon. Yung tipong manahimik at makinig ka muna. Ganon yung gusto sabihin doon. Parang, sana mo muna yung bibig mo, makinig ka. Bukas mo yung tenga mo. So, ganon yung gusto pala sa'yo ng card. It's time that you also have that intimate relationship with your guide, with God. Kasi, yun yung core ng, yun yung core ng ating spiritual life eh. Now, in the past, we have here is number 23, the card of peace. Alam mo, tawag dito, hindi ko alam bakit may mga tao in your past, ang hilig nilang gumawa ng kwento, no? Yung mga tipong, ang dami nilang hanash na hindi ko alam kung saan nang gagaling. Diba, inggit ba? Inis ba? I don't know kung ano yung pinaghuhugutan nila. Pero, ganun na lang yung, lagi parang ang pangit nung kwento nila tungkol lagi sa'yo. Pero okay lang yon. Sabi ko nga sa friend ko din dati, pangit man ang kwento nila, importante, mas pangit sila. Kasi okay lang eh. If people will lie, okay lang. Lalabasin naman yung totoo eh. Kasi at one point or the other, yung mga kasinungalingan, hindi siya kayang tumayo. At lalabasin ng totoo. Alam mo, ito yung natutuwa din ako sa future mo na ikaw. So, number 42, Chopwood. Tutuloy mo lang talaga yung mga ginagawa mo eh. Actually, nandun ka naman, siguro take it as a sign na you're on the right path kung yung ginagawa mo. Tama naman yung ginagawa mo. You just need to make sure, parang continuous kasi yung check and balance na ginagawa mo sa sarili mo. Which is napaka-importante. Andun din na you also take time para makipag-connect sa ibang mga tao to also check on them, which is a very important thing. Kumbaga, nurture mo pa din yung mga important connections and relationships mo with other people. So, goods. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, don't forget to subscribe, like, and share para ma-access mo din yung ibang mga videos natin. But for now, tuloy natin yung reading mo. Now, sa physical environment mo. Number 43, deep knowing. Okay, so may mga case study ba sa inyo? It could be some case studies that you will be having. May iba naman na parang i-open mo yung sarili mo into other learnings. Pwedeng, like ako na lang, tarot card reader pero inopen ko yung sarili ko para mag-aral ng Reiki and also ng astrology and also in numerology. So, ando na hindi ko inipit yung sarili ko sa pagiging tarot card reader lang. Na ito na ako, period, no, expansion. Kasi, isa sa mga paniniwala ko na ang pag-aaral hindi yan tatapos. Learning never stops. So, and learning also helps to improve. So, huwag ka magtataka na dalawa yung magiging field eh. Andun yung point na magiging student ka in different areas o in different na mga bagay.
At the same time, magtuturo ka. Why? Kasi pag nagtuturo ka, you're also learning. Kasi minsan habang si Mikay po yun. So pag nagtuturo ka, may mga realizations ka na natatanggap during that time. Even sa case ko, nagtuturo ko sa mga gusto matuto magbasa ng cards, may mga tutunan pa rin ako. Every class na meron ako. Now, emotional environment. Meron tayo number 50. Ayan. No place like home. Alam mo, mukhang mapupuno andoon na magkakaroon ng mga siguro kasi malapit na ng holiday season, Christmas season. So, andoon na may mga nakikita tayo na reunions, gatherings. Actually, itong mga gatherings na to, hindi lang to basta yung sa family eh. Some of them is about old friends, old colleagues, pwedeng mga mga dati pang tao sa nakaraan mo. At ang nakakatuwa kasi sorry. Ang nakakatuwa kasi ito doon. So, kaya siya magkakaroon ng mga reunion. Kasi, yung connections nila will be very important. And doon na magbibigay sila ng chance para may mga, kumbaga magiging bridge sila. Bridge. Doon sa mga taong kailangan mong magkaroon ka ng connection with. So, yung mga moments na parang, uy, labas tayo, kita tayo. Huwag mo siyang basta i-decline. I-consider mo. Hindi ko sinasabing go agad. Pero, consider mo. Kasi may mga benefits yon nakaakibat. Now, hopes and fears mo, meron tayo dito, is number 20. Imagine. Okay. So, when seeing here sa hopes and fears mo kasi, is andun yung, part na baka maging sobrang busy ka ulit. Ganyan, na hindi mo na magawa yung mga kailangan mong gawin. Alam mo, ito medyo old school. Gumamit ka ng planner na. So, andoon na kung ayaw mo na lang utilize mo yung calendar mo sa phone mo, sa tablet mo, or sa PC mo para matrack mo yung mga activities mo. And please, may mga bagay ako nakita dito na you need to let go. Yung mga minor things. Sabihin natin na parang hindi siya nagbibigay ng benefits para sa'yo. Sabi, example na excessive na panonood ng mga movies. Ayan. Although, yes, nakaka-relax siya, nakaka-enjoy kasi pwedeng me time or yun yung bonding nyo as a couple or sa family. Pero monitor mo din. Kasi may mga sasayang minsan yung ibang oras mo sa mga ganong bagay. Now, future-wise, so, meron tayo itong 21, clean it up. May huwag ka magtataka na meron kang mga tinitignan ng mga tao na biglang masama na ang tingin sa'yo. May mga tao kang tinitingala na parang iba yung magiging impression mo sa kanila. Kasi medyo may energy ng inggit napapasok. And with this clean it up, andoon kasi na itinetest kasi yung ibang mga nasa leadership position. And nagkataon, ikaw yung medyo nasa may daan nila. So, be careful lang in dealing with them. Of course, let's do it respectfully. Pero, andun pa din na ina-uphold mo at pinaprotekta mo yung inner peace mo. Kasi, andoon na matetest yung mga tao sa paligid mo, especially those who are in a position or in leadership. And medyo, ikaw yung makikita nila. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon. Mula po din sa Baguio City, kasama po si Mikay Noodles. Have a great day. Bye for now.